Kinaumagahan, nagising si Edward na nananakit ang ulo. Napaupo siya sa gilid ng kama at inistretch ang katawan. Gising na ang katawan niya, pero pakiramdam niya ay parang tulog pa rin ang kaluluwa niya. Napatulala siya sa sahig nang sumagi sa kanyang isipan ang napanaginipan niya noong gabi. Dalawang binata ang nakikita niyang tumatakbo sa madilim na kagubatan, pero hindi malinaw sa kanya ang itsura ng mga ito. Blurred ang mga mukha nila, subalit base sa mga boses ay parang pamilyar ito sa kanya. Pamilyar din ang mga pananalita nila, pero hindi naman niya maalala kung saan niya sila nakita. Ang nakapagtataka pa dito ay hinahabol sila ng isang nilalang na may nakakatakot na hitsura. Pero pagkaraan lang ng ilang sandali ay biglang nagbago ang mukha ng nilalang. Naging isang magandang dalaga na ito na nagliliwanag ang buong katawan sa gitna ng kakahuyan. Naguguluhan si Edward sa napanaginipan, pero masaya pa rin ito dahil nakaligtas ang dalawa sa bingit ng kapahamakan. Nahimasmasan si Edward nang bigla siyang tawagin ng kanyang ina para mag-almusal. "Nariyan na po, Nay. Bababa na," sambit ni Edward habang palabas ito ng kwarto. Naabutan niya ang buong pamilya niya na nakaupo sa lamesa at kasalukuyan ang kumakain ng almusal. Nasa kanang bahagi ng lamesa ang nanay niya, habang ang tatay niya naman ay nakaupo sa may dulo. Pero tahimik lang itong kumakain, walang kibo at tila hindi siya napapansin. Ipinagsawalang bahala na lamang ito ni Edward at matamis na ngumiti sa kanyang pamilya. "Oh, mukhang maganda ang tulog mo, anak ah." Saan pa ng kanyang ina nang mapansin siyang pangiti-ngiti pa. Hindi naman po, Nay." Nahiya agad si Edward. "Ganun ba? O siya, maupo ka na riyan at maaga ka pang papasok ngayon." Tumango lang si Edward at naupo na sa tabi ng kapatid niyang si Limuel. Maganang kumakain ang bata dahil sinusubuan ito ng ina. Napansin ni Edward na kanina pa tahimik ang kanyang ama at walang imik sa hapagkainan. Bukod rito, napansin niya ring parang hindi ito nakatulog ng maayos dahil lubog at parehong nangingitim ang ilalim na bahagi ng mga mata. "Tay, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Edward. Oo naman anak, ayos lang ako." Sabay tipid na ngumiti si Mang Ruben. Dahil tumugon naman ito, kaya hinayaan na lang ito ni Edward at nag-umpisa ng kumain. Pero lingid sa kaalaman ng pamilya, naiisip pa rin ni Mang Ruben ang nakakapangilabot na pangyayari noong gabi. Sariwa pa sa alaala niya ang mga nangyari na para bang kanina lang iyon naganap. Hindi mawala-wala sa isip niya ang nakakatakot na itsura ng manananggal na amo niya at ang malaking banta na iniwan nito sa kanya. Parang hindi niya na kayang pumasok dahil maaaring inaabangan din siya pati sa trabaho. Ngayon, alam niya na ang rason kung bakit siya inatake. May posibilidad din na pagtangkaan nito ang buhay ng pamilya niya. Naisip niya ang asawa't anak na may iwan sa bahay. Baka bigla itong pasukin ng aswang at paslangin sila sa loob ng pamamahay. Naguguluhan ang isip ni Mang Ruben. Wala siyang maisip na paraan para solusyonan ang problemang ito. Lubhang mapanganib ang aswang na iyon sapagkat maaari itong magpanggap na isang sibilyan o pangkaraniwang tao lamang para magawa ang binabala. "Pambihira, ano bang gagawin ko?" Bulong pa ni Mang Ruben sa kanyang sarili. Napatigil ito sa pagkain at napasambunot sa ulo. Biglang nalaglag ang kutsara ni Limuel. Ngunit mula dito ay bigla siyang may naalala. "Tama,
Kakausapin ko si Mang Isko. Maaari niya akong matulungan. Napangiti si Mang Ruben, ngunit nang ibalik na niya ang kutsara, ay bigla niyang namataan sa labas ng bintana si Mrs. Gomez na nakatayo sa may hardin. Nanlilisik ang mga mata nito at halatang galit ito sa kanya. "Lintik! Ano yun?" Bulalas niya at napatayo kaagad. Hindi niya akalain na matutuntun agad nito ang tahanan nila. Nagtaka naman si Aling Amor sa tinura ng asawa. "Mahal, ano problema?" tanong ni Aling Amor. Maging si Edward ay nagtaka rin sa kakatuwang ikinikilos ng kanyang ama. Tumingin saglit si Mang Ruben sa asawa, ngunit pagbalik ng kanyang tingin sa bintana ay wala na sa labas ang amo niya. Nawala na lang ito basta na parang bula. Wala. Huwag niyo ako pansinin. Sige na, kumain lang kayo." Sagot ni Mang Ruben na nauutal dahil sa kaba. Naupo ulit ito sa lamesa, ngunit nanginginig sa nervyos ang buong katawan. Mahahalata sa mukha ang takot nito, ngunit hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng pamilya niya. Nilibot pa niya ang tingin sa buong paligid, pero naglaho na talaga si Mrs. Gomez. Wala siyang kamalay-malay na sinusundan ni Edward ng tingin ang bahaging tinitingnan niya, pero wala naman itong napapansin na kakaiba. Nahihiwagaan tuloy ang binata sa nangyayari sa kanyang ama. Para na itong baliw na palingalinga sa paligid ng kanilang bahay, kabado at hindi mapakali. "Tay, ayos lang ba talaga kayo?" Pag-aalalang tanong ni Edward. Oo anak, ayos lang ako," tugon ni Mang Ruben at nagpakita ng pilit na ngiti. Dahil dito ay nagduda si Edward na may hindi tamang nangyayari sa ama. Gusto niya itong usisain, pero wala na siyang oras para gawin ito dahil mahuhuli na siya sa klase. Matapos kumain ay naligo na si Edward para pumasok sa eskwela. Nakatayo si Mang Ruben sa tapat ng pinto habang tinitignan ang buong paligid. Nang lapitan ito ng asawa. "Mahal, ano ba talagang problema? Kanina ka pa ganyan na. May bumabagabag ba sa'yo?" Tanong ni Aling Amor sa balisang si Mang Ruben. Sa tagal ng kanilang pagsasama ay ngayon lamang niya napansin ang asawa na ganito kung kumilos. Nginangat-ngat pa ang daliri at medyo tuliro. "Oo naman, ayos lang ako mahal," tugon ni Mang Ruben. "Sabihin mo nga sa akin, parang may hindi tama eh. Alam mo naman na hindi ako matatahimik kapag may nilihim ka sa akin, di ba?" Saad ni Aling Amor. Natigilan si Mang Ruben. "Tungkol saan ba yan, mahal? May pinagkakautangan ka ba at ginigipit ka na sa paniningil? Nagtataka kasi ako, hindi ka pa pumasok sa trabaho mo, anong oras na oh?" Pangungulit pa ni Aling Amor. "Pasensya na mahal, ang hirap pa kasi ipaliwanag eh. Pwede bang hayaan mo na muna ako? Kailangan ko munang mag-isip sandali." May nahong pakiusap ni Mang Ruben. "Okay, sige. Basta kapag alam mong pagod ka na mag-isip, sabihin mo agad sa akin at baka matulungan kita dyan sa problema mo." Tumango lang si Mang Ruben at umalis na si Aling Amor para maglaba. "Oh, anak, papasok ka na ba?" tanong ni Aling Amor nang makasalubong niya si Edward. Nakabihis na ito ng uniforme at gayak na ang sarili. Kinuha nito ang bag sa silya. "Aalis na po ako, Nay." Paalam ng binata. "Ganun ba? O siya sige, mag-iingat ka sa daan ha? At pwede bang agahan mo ang pag-uwi? Ginabi ka na naman kahapon eh. Saan ka ba nagpunta?" tanong ni Aling Amor. May thesis pa kasi kaming ginagawa, Nay. At marami ring activities sa school. Kaya gagabihin talaga ako ng uwi kapag ganoon. Alam niyo naman kapag college, di ba?" Palusot pa ni Edward. "Oo na, basta umuwi ka ng maaga kung may pagkakataon." Ngumiti lang si Edward at kinuha ang kamay ng ina bago nagmano. "Nay,
Matanong ko lang po, napansin niyo ba si tatay? Ano kaya nangyayari sa kanya? Tanong pa ni Edward bago bitawan ang kamay ng ina. Natigilan si Aling Amor. Ay, hayaan mo na muna ang tatay mo. Sige na, umalis ka na. Baka malate ka pa sa klase mo. Pagtataboy pa ng ginang, dali-daling napatakbo ang anak papalabas ng bahay, lalo noong mapatingin siya sa oras. Kapag hindi pa siya nagmadali, ay talagang malilate na siya. Napabuntong hininga si Aling Amor habang pinagmamasdan si Edward na nagpaalam sa kanyang ama. Napailing na lang ito at nagtungo na sa likod bahay para tapusin ang mga labada. Samantala, naiwan naman si Mang Ruben na mag-isa sa may pintuan. Umupo siya sa upuan sa doorway habang naglalaro sa loob ng bahay ang mga anak. Walang pasok si Limuel dahil may sakit raw ang guro nito, kaya may iwan din ito sa bahay kasama ng nanay niya. Habang naglalaro kasama ang bunsong kapatid sa sala, ay may biglang naaninag na maitim na figura si Limuel sa may kusina. Nasa bandang likod ito ng kurtina, kaya kita ni Limuel ang hubog ng katawan nito. Sino po sila, Lola? Tanong ni Limuel. Nahulaan agad niyang babae ito dahil sa pakurbang hugis ng katawan. Wala siyang nakuhang sagot sa matanda. Tahimik lang itong nakatayo sa likuran ng kurtina at hindi gumagalaw. Kuya, baka mumu yan. Wika pa ng bunsong kapatid. Dito ka lang, Rita, ha? Titignan ko lang. Iniwan ni Limuel ang kapatid para tignan ang likurang bahagi ng kurtina. Dahan-dahan itong naglalakad papalapit pero hindi niya maiwasang kabahan. Sapagkat bahagyang gumagalaw ang kurtina na parang nagpapakawala ng mabibigat na hininga ang taong nasa likod nito. Nag-aalangan man pero tinuloy niya pa rin ang paglapit. Nakaangat ang isang kamay niya para hawiin ang kurtina. Habang papalapit ng papalapit, nang biglang umihip ang malamig na hangin. Namutla sa lamig ang buong katawan ni Limuel at dito na siya nagsimulang kilabutan. Pakiramdam niya ay hindi tao ang nagtatago sa likuran ng kordinang ito. Baka multo na nagpapanggap lang na tao, kagaya ng sinasabi ng kapatid na si Rita. Nang hahawiin niya na ang kurtina, ay isang kamay ang biglang pumigil sa kanya. Napatingin kaagad siya sa kanyang likuran. Papa! Gulat na gulat si Limuel. Ano ginagawa mo? Tanong ni Mang Ruben. Kasi po, may nakita kaming tao dito. Tugon ni Limuel. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ruben sa narinig at agad niyang hinawi ang kurtina. Subalit wala namang tao. Sigurado kang may tao rito? Paniniguro pa ni Mang Ruben. Opo, Papa. Kitang-kita po namin ni Rita. Tugon ni Limuel. Lumapit sa kanila si Rita at pinatotohanan din ang sinabi ng kuya niya. Dahil dito ay mas lalong nag-alala si Mang Ruben. Wala itong kamalay-malay na nakapasok na pala sa bahay nila ang aswang na kanina niya pa inaabangan sa labas ng bahay. Napakamao ito sa galit dahil hindi man lang niya naramdaman ang pagpasok ng aswang kahit pa binantayan niyang mabuti ang paligid ng kanilang bakuran. Dumating si Aling Amor na may dalang isang malaking batya ng labahan. Nagtataka nitong tinignan ang mag-ama sa may kurtina na baka sa mga mukha ang magkahalong takot at pagtataka. Mama! Lumapit si Rita na takot at yumakap sa may hita ng ina. Napatingin agad si Aling Amor sa asawa. Mahal, ano problema? Pagtataka ng ginang. Mama, may mumu po doon. Sabay turo ni Rita sa may kurtina. Tinignan naman kaagad ng ginang ang kurtina. Ha? Mumu? Wala namang mumu dito, anak. Saad ni Aling Amor pagkahawi ng kurtina. Wala ito nakitang anuman sa likod noon. Nagpailing-iling lang ang bata.
Naglalaro kasi sila ni Limuel ng takot-takutan, kaya siguro ganun ang nangyari. Sige na, maglaba ka na, ako na bahala rito. Sambit ni Mang Ruben. Ah, ganun ba? O teka, hindi ka ba papasok? Mukhang late ka na ah. Segunda ni Aling Amor. Hindi na muna, medyo masama ang pakiramdam ko eh. Kaya magpapahinga na lang muna ako. Tugon ni Mang Ruben. Ganun ba? O siya, sige. Ikaw nang bahala rito ha. Halika Rita, samahan mo na lang si Mama na maglaba sa likuran. Ruben, ikaw na lang magbantay kay Limuel ha. Baka kung saan-saan na naman yan magpunta. Wika pa ni Aling Amor at nagtungo na sila ni Rita sa likod bahay para doon ipagpatuloy ang paglalaba. Naiwan si Mang Ruben na medyo balisa sa pangyayari. Maya-maya pa ay naisip nitong maglagay ng mga asin at bawang sa paligid ng bahay para makasigurong hindi na muling makakapasok ang aswang na iyon. Binudburan nila ni Limuel ng mga asin ang pintuan at bintana ng bahay. Sinabitan nila ng bugkos ng bawang ang pinto. Naglagay din sila ng bawang sa bakuran. Hindi man niya natutunan kung papaano depensahan ang bahay gamit ang mga orasyon. Malakas naman ang paniniwala niya na sapat ang ginagawa niya para maprotektahan ang kanyang pamilya laban sa aswang na magtatangkang manakit sa kanila. Ang tanging magagawa din niya sa ngayon ay magdasal at isipin na hindi na muli pang babalik ang manananggal. Pumasok sa bahay si Mang Ruben para dito na magmanman. Stress na siya sa mga kababalaghang nangyayari. Pero hindi sumagi sa isip niya na baliwalain lang ito. Kailangan siya ng pamilya niya. Gagawin niya ang makakaya para maprotektahan lamang sila laban kay Mrs. Gomez. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay pinagmamasdan lang pala siya ni Mrs. Gomez mula sa may lilim ng isang puno. Matalas pa rin ang tingin ng matanda kay Mang Ruben dahil sa mga ginawa nitong harang sa bahay. Mukhang hindi na niya mapapasok ang bahay. Masyadong maraming bawang ang nilagay ni Mang Ruben sa bakuran, kaya tsak mahihirapan ang makalusot si Mrs. Gomez. Lalo pat binabaha din ng asin ang paligid ng bahay. Mautak ka talaga, Ruben. Pero ayos lang. Dito na muna ako. Hanggang sa ang palay na mismo ang lumapit sa manok. Marami pang paraan, Ruben. Marami pang iba. Wika pa ni Mrs. Gomez, sabay nagpakawala ng nakakalokong ngiti habang pinagmamasdan si Mang Ruben na nakadungaw sa bintana. Samantala, sa bahagi naman ng masukal na kagubatan, papunta naman ngayon si Pepeng Tambak sa kulungan ni Commander Jaguar upang hatiran ito ng pagkain. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, ay bigla na lamang itong napahinto nang harangan siya ni Daga sa daan. Nagtaka si Pepeng Tambak nang titigan pa siya ng matalim ng kasamahang aswang. Saan mo dadalhin yan? Tanong pa ni Daga. Eh di saan pa ba? Kay Commander Jaguar. Tugon ni Pepeng Tambak. Nagpakawala ng ngiti si Daga. Alam mo, Pepe, hindi na siya ang amo natin. Kaya hindi mo na rin kailangan gawin yan. Isipin mo na lang ay kung paano tayo bibigyan ng kapangyarihan ni Maestro para pamunuan ang grupong ito. Isang kahangalan niyang ginagawa mong yan. Talagang nagpapakapagod ka lang. Akala mo ba magpapasalamat sa iyo yun matapos ng ginawa natin pagtatraidor sa kanya? Saad ni Daga. Natigilan naman si Pepeng Tambak at napaisip din ng bahagya. Sa palagay niya, may punto rin si Daga. Kaya isinaalang-alang niya ang maaaring isipin ng lalaking dayuhan kapag nalaman ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi na ito inintindi pa ni Pepeng Tambak dahil napag-isip-isip niya rin ang mga sinabi ni Commander Jaguar. Medyo nakukonsensya siya na sa ganitong paraan lang magtatapos ang grupo nila. Wala akong pakialam sa pinagsasabi mo, Daga. Tumabi ka dyan. Taboy ni Pepeng Tambak.
Mas lalong lumapad ang ngiti sa mukha ni Daga. Mukhang masyado ka nga yata lumalambot ngayon ah. Parang hindi ganyan yung mga salitang narinig ko mula sa iyo kahapon. Sabihin mo nga, Pepe, na kay Jaguar pa rin ba ang katapatan mo? Seryosong tanong ni Daga. Hindi kaagad nakasagot si Pepeng Tambak. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naguguluhan siya sa sariling nararamdaman. Hindi rin niya malaman kung ano ang dapat gawin. Pero buo na ang desisyon niya. Pakakainin niya si Commander Jaguar, alang-alang sa pinagsamahan nila. Ang sabi ko, tumabi ka dyan! Biglang tinadyakan ni Pepeng Tambak si Daga, pero nasalag ito ng makulit na lalaki at pinihit pakaliwa ang binti ni Pepeng Tambak. Ah! Napadaing sa sakit ang malaking mama. Hindi niya akalain na ganito na pala kalakas ngayon si Daga. Mukhang mali na minaliit niya ito dahil isa na itong aswang. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo ako susubukan, Pepe. Dahil kaya kitang talunin kahit magkagrupo pa tayo. Sabay pinilipit pa nito ng husto ang binti ni Pepeng Tambak. Ah, ganon! Sige, subukan natin yan! Biglang umikot si Pepeng Tambak at ibinalya si Daga gamit ang isang paa. Halos mapasukan ng dugo ang payat na lalaki nang bumagsak ito sa lupa. Hawak pa rin ito ang binti kaya lalo pa siyang binagsakan ng sipa ni Pepeng Tambak. Halos bumaon na sa lupa si Daga sa lakas ng mga tadyak na kanyang tinatamo. Ilang segundo itong hindi gumagalaw habang parehong nakapikit ang mga mata. Nitong mga nakaraang araw lang, tila ba tinatawag ako ng aking espada? Naguhumiyaw na siya dahil matagal na panahon ko na siyang hindi na ilalabas. Para bang nagmamakaawa siya sa akin at dahil doon nangangamba ako na baka matukso akong gamitin uli ito at makagawa ng mali. Sabay hinugot nito ang katana sa likuran. Inakala ni Pepeng Tambak na wala ng malay si Daga. Kaya dahan-dahan niyang inalis ang binti sa lalaki. Akala mo ba? Basta ka nalang makakataka sa akin ng ganun-ganun lang? Biglang nanlaki ang mga mata ni Pepeng Tambak nang pinulupot ni Daga ang mga binti sa kanya. Para itong mga ahas na lumingkis sa hita niya. Pagkatapos ay pinabagsak siya gamit ang suntok sa isa niyang paa. Bumagsak si Pepeng Tambak sa lupa at tumilapon papalayo ang katana. Hindi niya inaasahan na makakabangon pa si Daga sa kabila ng ginawa niyang atake. Napahiyaw ito sa sakit nang mabali ang tuhod niya. Halos lumuwa ang buto sa hita niya. Tumayo si Daga at binanatan ng sipa ang tiyan ni Pepeng Tambak. Sira ulo ka? Akala mo matatakot ako sa'yo? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, animal ka! Humanda ka dahil matitikman mo ngayon ang ganti ko! Gigil na wika ni Daga habang walang patid na sinisipa si Pepeng Tambak. Sinubukan pang iharang ni Pepeng Tambak ang mga braso, subalit lumulusot pa rin ang mga tadyak sa kanya ni Daga. Nagiging maingay na ito dahil sa sobrang galit. Dahil din dito ay unti-unting lumalabas sa kanya ang sumpa ng pagiging aswang. Dahil sa puot at galit ay dahan-dahang namula ang kanyang mga mata at humaba ang kanyang mga pangil. Tumubo ang maiitim na balahibo sa katawan. Pagkatapos ay tumulis ang kuko na kasing tulis ng kutsilyo. Kinabahan si Pepeng Tambak sa pagbabagong anyo ni Daga. Wala na ito sa sariling katinuan para makilala pa siya. Tiyak kung hindi siya gagawa ng paraan ay maari siyang mapatay nito. Lumagutok ng malakas ang buto sa binti ni Daga nang suntukin ni Pepeng Tambak. Pinuntiryan niya ang malambot na parte nito kaya nakawala siya dito. Ah! Buwisit ka! Daing ni Daga habang hawak-hawak ang nadislocate na binti. Pareho na sila ngayon na hindi makatayo ng maayos. Dumistansya sandali si Pepeng Tambak
para ayusin ang nabaling binti. Gamit ang mga kamay ay pinilipit niyang bigla ng pakanan ang binti niya. Ah! Oh! Namilipit sa sakit si Pepeng Tambak, pero tiniis niya ito para makapaglakad papalayo. Paika-ika itong naglalakad papunta sa piitan, pero napahinto siya nang bumagsak sa harapan niya si Daga. Maayos na kaagad ang binti nito. Papaano? Naibulalas na lang ni Pepeng Tambak nang bigla siyang sakali ni Daga, sabay na iniangat sa ere. Nagulat siya sa lakas nito. Napahawak siya sa braso nito nang higpitan palalo ang pagkakasakal. Halos mapatid na ang hininga ni Pepeng Tambak sa higpit ng sakal ni Daga. Nagsimula ng dumilim ang paningin niya. Para siyang manikang pinaglalaroan ni Daga. Ano, Pepe? Nagulat ka ba sa lakas ko? Kaya ko nang kontrolin ang pagkasuhan ko ngayon. Nang magkasubukan na talaga tayo. Nahihiya ka bang gamitin ito sa akin? Paghahamon pa ni Daga. Hindi makasagot si Pepeng Tambak dahil parang puputok na ang mukha niya sa sobrang pamumula. Unti-unti na siyang nauubusan ng hangin. Ilang segundo na lang ay bibigay na siya. Animoy hinihila ang sarili niyang kaluluwa papalabas sa kanyang katawan. Wala itong ibang magawa kundi magpumiglas lang. Nagmukha tuloy siyang maliit na bata na kumukuyakoy ang mga paa sa hangin. Sinubukan niyang sipain si Daga pero hindi niya madiktahan ang katawan dahil unti-unti na siyang nawawalan ng lakas. Hindi na rin tumutugon ang espiritu niya. Tama na yan! Boses ng matanda sa likod ni Pepeng Tambak ang narinig ng dalawa. Pinaling agad ni Daga ang ulo upang silipin ito. Nakita niyang nakatayo ang dayuhan sa madilim na bahagi ng pasilyo kasama ang mga alagad nitong rebelde na pawang mga aswang na rin. Maestro, mabuti at dumating ka. Balak kasi tayong traidorin ng isang ito. Mabuti na lang at napigilan ko siya. Sumbong ni Daga habang nakalambitin pa rin si Pepeng Tambak sa kamay niya. Nangingisay na ito sa kawalan ng hangin. Sabi ko, bitawan mo siya. Wika ng dayuhan. Pero maestro, hayaan mong tapusin ko na ang isang ito para wala na tayong problema. Aahasin din tayo nito pagdating ng araw. Kaya habang maaga pa, dispatcha na natin. Katawan lang naman ito ang malaki, pero yung utak, wala. Pagpupumilit pa ni Daga sabay tawa. Biglang naglaho ang dayuhan sa kinakatayuan at noong muling lumitaw ay nasa harapan na ni Daga. Sinakal si Daga sa leeg ng ubod ng higpit. Nabitawan niya si Pepeng Tambak na hinahabol rin kaagad ang sariling hininga noong bumagsak sa lupa. Nagulat naman si Daga at hindi makapagsalita. Maestro, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako... Nauubusan na ng hangin si Daga. Napakalakas ng puwersa ng dayuhan at hindi niya kayang tapatan ito. Parang isang malaking tao ang sumasakal sa kanya. Hindi siya makagawa ng kahit anong galaw sa sobrang lakas nito. Ako ang nag-utos kay Pepe na magdala ng pagkain kay Jaguar. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa init ng ulo mo. Gusto mo bang ikaw na ang unahin ko? Wika ng dayuhan habang sakal-sakal si Daga. Hindi kaagad ito makareact sa sobrang takot. Hindi niya maintindihan ang lakas ng lalaking dayuhan, pati na ang iniisip nito. Pero maestro, ginagawa ko lamang ito para sa inyo. Patawarin niyo sana ako. Napasigaw ng malakas si Daga nang suntukin siya sa tiyan ng dayuhan. Tumilapon siya ng ilang metro at kamuntikan pang mabutas ang kanyang sikmura sa bigat ng kamao na tumama rito. Bumalandra siya sa pader at padapang bumagsak sa lupa. Sumuka ito ng dugo dahil sa matinding sakit. Humarap ang dayuhan sa mga disipulo niya. Ngayong nakita niyo na ang mangyayari kapag sinuway niyo ang utos ko. Sino man ang susuway sa akin ay hindi ako magdadalawang isip na tapusin agad.
Malinaw ba yun sa inyo? Sigaw ng dayuhan sa mga tauhan niya. Maliwanag, maestro! Tugon naman ng mga kampun. Naguluhan si Pepeng Tambak sa narinig. Dahil sa katunayan, hindi talaga siya inutusan ng dayuhang iyon para magdala ng pagkain kay Jaguar. Sapagkat siya mismo ang nagkusang gawin ito dahil parang nakukonsensya siya kay Commander Jaguar sa dinaranas nito ngayon. Hindi niya babatid kung bakit ito sinabi ng dayuhan. Napaisip ng malalim si Pepeng Tambak habang tinitignan ang dayuhang lalaki. Bakit siya nagsinungaling para sa akin? May iba pa ba siyang pinaplano para sa amin? O sadyang may natitira pang kabutihan sa puso niya, kaya niya sinabi ang bagay na iyon? Bulong ni Pepeng Tambak sa kanyang sarili habang nakadapa ito. Sige na, dalhin mo na sa pinuno mo yan. Kumbinsihin mo siyang kumain para bumalik ang nawala niyang lakas. Dahil mamaya ay may mahalaga kami pag-uusapan. Ako na ang bahala dito kay Daga. Saad ng lalaking dayuhan. Masusunod po, pinuno. Tugon ni Pepeng Tambak at paika-ikang dinala ang pagkain kay Commander Jaguar. Ikaw naman, tumayo ka riyan, may sasabihin din ako sa iyo. Maotoridad na utos ng dayuhan kay Daga na agad din napatayo dala ng matinding takot sa pinunong aswang. Ano pong nais niyo, maestro? Tanong ni Daga. Sumunod ka sa akin, doon natin pag-uusapan sa silid ko. Tugon ng dayuhan at nauna na itong naglakad papalayo. Sinundan naman ito ni Daga na medyo natuwa sa biglaang pagbabago ng aura ng kanilang pinuno. Nagulat naman si Commander Jaguar nang matanaw si Pepeng Tambak na papalapit sa kanila. Tumayo siya at bumalik sa kanyang selda. Iniwan niya si Benjo na natutulog pa sa selda nito. Gusto niya sana itong gisingin, kaso bigla namang dumating ang dati niyang tauhan. Naisip niya na baka may binabalak na naman itong masama laban sa kanila, kaya kailangan niya mag-ingat. Nabalot na ng kasamaan ang utak ng mga ito, kaya hindi niya magawang diktahan sila kung ano ang tama at mali. Naiinis siya sa mga ginawa nilang desisyon na labag sa batas ng kanilang samahan. Oras na ng pagkain! Sambit ni Pepeng Tambak habang binubuksan nito ang pinto. Nakaupo si Commander Jaguar sa may sulok na hindi masyadong naaabot ng liwanag. Ayokong kumain yan, baka may lason rin yan. Tanggi ni Commander Jaguar. Ngunit marahan lang na inilapag ni Pepeng Tambak ang kadena at kandado sa ibabaw ng mga bato na nasa tabi lamang ng piitan ni Benjo. Ang totoo, hindi ko naman ito ginagawa dahil inutusan ako ng matandang yun. Saad ni Pepeng Tambak. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Gulat si Commander Jaguar. Sabihin na lang natin na medyo nakukonsensya pa ako ngayon. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ko pa kaya makontrol ang sarili ko. Hindi ko kayang diktaan ang utak ko sa tuwing sinusumpong ako ng pagiging aswang. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng matandang iyon, kaya hindi natin siya dapat maliitin. Paliwanag ni Pepeng Tambak habang papasok ito sa kulungan. Bit-bit nito ang lugaw na niluto niya para kay Commander Jaguar. Bukod pa rito ay may mga prutas din siyang dala. Kaya marami ang pagkain ni Commander Jaguar para bumalik agad ang lakas na nawala sa kanyang katawan. Paano ko naman paniniwalaan ang mga sinasabi mo? Hindi ba tinalikuran mo na ako? Mas pinili mo ang halimaw na iyon kaysa sa akin. Ani Commander Jaguar. Hindi naman kita pinipilit na maniwala. Gaya ka ng sabi ko, hindi ko kayang diktahan ang sarili ko. Maaring nasa ilalim pa rin ako ng kapangyarihan ng matandang iyon. Kaya kung ano-ano ang nasasabi ko, patawarin mo ako, Commander. Ang totoo niyan, nasa panig mo pa rin ako. Pero kung sakaling sumpungin na naman ako, patayin mo na ako bago ka pa mapahamak. Hindi makapaniwala si Commander Jaguar sa mga narinig niya mula kay Pepeng Tambak. Totoo ngang malinaw pa ang pag-iisip nito. Subalit kalahati lamang ng diwa niya ang nakokontrol nito. At ang natitirang kalahati
ay kontrolado pa rin ng kapangyarihan ng mahiwagang lalaki. Kung ganon, tutulungan mo kami makatakas rito? Sambit ni Commander Jaguar. Yan nga ang isinadya ko rito. Nagdahilan lang ako na magluto para makausap ka ng malapitan. Masyadong abala ngayon ang matandang iyon, kaya maswerte akong nakalapit dito. Mukhang may binabalak siyang masama. Ang totoo niyan, pinag-aaralan ko ba din hanggang ngayon ang ilang mga pasikot-sikot sa kuwebang ito. Napakarami ng lagusan na makikita sa lugar na ito. Masyado rin itong malaki para tawaging simpleng kuweba lamang. Kaya nga halos lahat ng mga kasamahan natin ay binabantayang mabuti ang likod at pasukan ng kuweba. Pero huwag kang mag-alala, Pinuno. Gagawa ko ng paraan para maitakas kayo rito. Pangako yan. Mahabang wika ni Piping Tambak kay Commander Jaguar. Nabuhayan naman ng loob ang Pinuno at napaisip ito. Kung ganun, hindi pa pala tuluyan na kukontrol ng dayuhan na iyon ang mga isip namin. Kaya siguradong may pagkakataon pa akong baguhin ang isipan ng mga tauhan ko. Laban sa sumpa ng pagiging aswang. Bulong ni Commander Jaguar. Okay, sige, ganito ang gagawin natin. Kumbinsihin mo ang ilan sa maaari mong pagkatiwalaan para sumama sa gagawin natin pag-aaklas. Pagkatapos ay saka tayo magpaplano para tumakas sa lugar na ito. Siguraduhin mo na ang makakausapin mo ay hindi ka kuntsaba ni Daga. Sa nakikita ko ay nasilaw na iyon sa kapangyarihan ng matanda. Kaya pati ang pagiging halimaw ay pinatos niya na. Mag-iingat ka palagi sa kanya, Pepe. Mukhang sa estado niya ngayon, hindi na siya magdadalawang isip na tapusin ang sinumang hahadlang sa mga gusto niya. Bili ni Commander Jaguar sa tapat niyang tauhan. Masusunod, Pinuno, tatandaan ko yan. Sa katunayan nga, naglaban kaming dalawa kani-kanina lang. Muntik niya na ako mapatay. Pero mabuti na lang at dumating yung matanda. Nakawala ako kay Daga. Sobrang lakas na ng puwersa niya ngayon. Hindi na siya yung adik na kasama natin dati. May taglay na siyang lakas na kahit 10 kalalakihan siguro ay hindi na siya kayang pigilan. Nakakatakot ang kapangyarihan niya. Ganun pala ang mangyayari kapag nanggalit tayo ng todo. Lalabas sa katawan mo ang pambihirang lakas ng pagiging aswang. Wika ni Piping Tambak na bakas sa mga mata ang matinding takot. Sa tagal ng pagsasama nila ni Daga, ay ngayon na siya napagbuhatan ng kamay nito na halos mapatay na siya sa kanilang labanan. Kaya tuloy, hindi niya maiwasan na matakot ng ganito kay Daga. Yan nga ang ikinakatakot ko. Lalo na't nangyari na sa akin ang bagay na iyan. Kaya naman hanggat maaari ay iwasan mo muna siya para hindi mapadali ang buhay mo, Pepe. Ngayon, nauunawaan mo na siguro kung bakit lagi kitang pinipigilan na asarin siya. Mukhang dumadaloy pa rin hanggang ngayon sa utak ng mokong na yun ang mga pangmamaliit mo sa kanya. Sinong mag-aakala na kaya ka na pala niyang pabagsakin? Tura ni Commander Jaguar. Kaya nga, naiinis ako sa sarili ko. Kung lumabas lang ang pagiging aswang ko, napatay ko na rin sana siya. Gigil na wika pa ni Piping Tambak dahil napahiya ito sa laban nila ni Daga. Yan ang huwag mong pangarapin, Pepe. Dahil baka hindi ka na makalabas sa sumpang iyan kapag pinalabas mo. Ani Commander Jaguar at tinapik sa balikat ang tapat na tauhan. Tumango lang si Piping Tambak at nagpaalam na rin itong aalis. Pero binilinan ito ni Commander Jaguar na unahing matyagan ang mga tauhan dahil naniniwala siya na maaaring may bumaliktad kaagad kapag narinig ang kanilang plano. Siguradong matatakot ang mga ito na kalabanin ang matandang lalaki sa taglay noon na kapangyarihan. Tumango lang ang rebelde sa mga sinabi ni Commander Jaguar. Nang makaalis si Piping Tambak ay ginising na kaagad ni Commander Jaguar si Benjo para sabay nilang pagsaluhan ang pagkain. Pupungas-pungas itong tumingin sa paligid bago binalik ang tingin sa Pinuno. Nagtataka ito kung bakit may pagkain na nakahain sa kanila. Ang akala niya pa naman ay ang batang katawan niya ang pagsasaluhan ng mga aswang na hayok sa laman. Bakit ganito? Saan ito nanggaling, Commander? Tanong ni Benjo.
Huwag ka ng maraming tanong, basta kumain ka na lang. Kailangan mong lumakas para sa gagawin natin pagtakas. Kaya magpakabusog ka. Saad ni Commander Jaguar na ikinagulat naman ng binata. Talaga po, tatakas tayo? Paniniguro pa ni Benjo. Oo, basta huwag ka na muna maraming tanong. Kumain ka na lang na kumain dyan. Tugon ni Commander Jaguar. Okay sige, kakain na ako ng marami. Uubusin ko ito. Kaso, parang ang tabang naman. Wala ba silang asin dyan? Wika pa ni Benjo kay Commander Jaguar. Siyempre wala. Hangal ka ba? Sinong aso nga mag-i-stack ng asin? Pilitin mo na lang ubusin yan kahit matabang. Malaking tulong din yan sa sigmura mo. Tugon ng Commander. Ngumiti lang si Benjo at kumain na rin ito. Nabuhayan siya ng loob dahil sa narinig. Sa wakas ay dininig ang dasal niya na makalaya sa lugar na iyon. Inisip niya pa naman na dito na siya mamamatay sa impyernong kuwebang ito. Mabuti na lang at umaayon sa kanya ang puong may kapal. Nakisalo na rin ang pinuno sa pagkain dahil natakam ito sa inihain ni Piping Tambak para sa kanya. 2 araw na silang hindi kumakain. Simula nang mangyari sa kanila ang kababalaghan sa kampo. Sa ngayon, magpapalakas muna sila bago isipin ang mga plano. Sa kabilang dako naman, pumasok si Daga sa silid ng dayuhan. Nagulat siya sa nakita. Hindi niya inaasahan na may madaratan siyang ganito sa kuweba. Akala niya ay puro espasyo lang ng lupa ang makikita niya sa lugar na ito. Meron din pala itong kwarto. Kumpleto sa gamit ang matanda. Mukhang lahat ng gamit sa bahay ay hinakot papunta rito. May isang kama, upuan, lamesa at kusina. Parang isang motel lang ang pinasukan ni Daga. Ngunit ang nakapagtataka lang dito, puno ng mga buti at garapon ang silid. May malalaking tapayan pa na nakadisplay sa sulo. Mukhang mga gamit ito sa isang eksperimento. Ito ang unang pumasok sa isip ni Daga. Mukhang mahilig din sa mga interesanting bagay ang matandang hukluban na iyon. Naglalaman ng mga insekto ang mga buti na nakahilera sa unang row ng estante. Habang maayos naman na nakapatong ang mga maliit na garapon sa ibabang bahagi nito na mayroong iba't ibang uri ng halaman. Puno ng langis ang mga sisidlan nito. Tila may kung ano-anong mga orasyon ang nakalagay sa bawat bote dahil napansin ni Daga na bigla na lamang kumukulo ang mga langis nang makapasok siya sa silid na ito. Sinong mag-aakalang maglalagay ng sariling pangontra ang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Mukhang pinag-isipan niyo talagang mabuti ang araw na ito Komento ni Daga na bahagyang napahanga sa nakitang nakakakilabot na mga bagay sa silid ng matanda. Siyempre naman, kahit ang katulad kong matanda ay handa rin sa lahat ng bagay. Sige, maupo ka. Utos ng dayuhan kay Daga. Umupo naman ang rebelde sa upuan na nasa tabi ng lamesa. Naupo naman ang dayuhan sa gilid ng kanyang kama. Tumingin uli sa paligid si Daga. Ngayon lang niya napansin na parang bumigat ang pakiramdam niya. Parang may nakadagan na kung ano sa balikat niya. Bigla na lang siyang nahirapang huminga. Ano ang pakiramdam na ito? Pagtataka ni Daga. Huwag kang mag-alala. Pinipigilan ka lang naman ng mga langis na yan na gumawa ng masama. Isang pangontra na ginawa ko laban sa mga katulad mo. Paliwanag ng lalaking dayuhan. Mas lalong nagtaka ang rebelding si Daga. Kung ganon, bakit hindi sila tumatalab sa inyo? Di ba? Aswang rin naman po kayo. Pagtataka ni Daga, napangiti ang dayuhang lalaki at napapikit sandali. Dahil isa akong makapangyarihang aswang, kalahating gabunan at kalahating manggagaway. Lahat ng klase ng orasyon ay alam ko, maging ang sagrado at mga ipinagbabawal. Kaya hindi uubra sa akin ang mga ganyang uri ng pangontra. Likas na sa akin ang makatanggap ng mantra. Dahil para ko na itong pagkain.
Sa madaling salita, anumang orasyon ang gamitin sa akin ay baliwala. Walang hanggan ang aking kapangyarihan. Isa akong perpektong nilalang ng dilim. Walang makakasugat at walang makakapatay. Maliban na lang kung susubukan nila. Paliwanag ng dayuhan. Isang gabunan at isang manggagaway? Ano naman ang mga ito, maestro? Katawagan ba ito sa pagiging perpektong nilalang? Usisa pa ni Daga sa lalaking dayuhan. Bukod sa ibang uri ng aswang, kami ang pinakamalakas at pinakamabilis. Kami din ang pinakamatandang lahi ng aswang. Ngunit sa kabila ng pagiging makapangyarihan namin, ay isang beses sa isang taon lang kami kumakain. Pinananatili namin ang aming kulay base sa aming anyo upang makilala kami ng ibang mga kauri namin. Ngunit ako na lang ang perpektong gabunan na nabubuhay sa panahong ito ngayon. Mga gabunan kasi na nabubuhay ngayon ay walang lakas na katulad ng meron ako. Ang kapangyarihan ko ay katulad lamang sa isang dato noong panahon ng mga raha. Sila ang mga dating manggagaway na ginagamit ng hari upang labanan at itaboy ang mapanirang mga engkanto. Subalit sa paglipas ng mga taon ay unti-unti na rin nauubos pagdating ng mga dayuhang Kastila. Naging kasangkapan sila ng mga praile para tugisin ang mga kauri nila. Dahil dito, nagsimulang umusbong ang iba't ibang uri ng aswang. Pinatay nila ang mga praile na pinapaniwalaang gumagamit ng mga orasyong sagrado. Kinokontrol ang mga engkanto at ginagamit sa pakikidigma sa ibang kaaway. Kung may babaylan ang mga albularyo, mayroon namang gabunan ang mga aswang at kami ang pinakamalakas sa lahat ng uri ng mga aswang. Mahabang paliwanag pa ng dayuhan kay Daga. Nakakamangha naman po. Pero maestro, ano bang tawag sa amin? Kami ba ay mga anak ng gabunan? Usisa pa ni Daga. Hindi, nagkakamali ka. Isa ka lang namang pangkaraniwang aswang na may anyo at wangis ng tao. Ang kaibahan ko sa inyo, kayo ay kumakain ng laman loob at umiinom ng dugo ng tao. Mahihina kayo sa umaga, pero pagsapit ng dilim, magiging mabalasik na kayo. Nagiging malakas lang kayo dahil may dinagdag akong maliit na bagay sa paglikha ko sa inyo. Ito ang gumagawa ng dahilan para makapagpalit kayo ng anyo ng mabilisan, mapaggabi man o araw. Wika pa ng lalaking dayuhan na walang iba kundi si Apong Lizardo. Ganun pala ang nangyari. Kung ganun, maaari niyo ba akong bigyan ng marami pang kapangyarihan? Mas gusto ko pa kasi lumakas dahil may gusto akong patunayan sa isang tao. Sana mapagbigyan niyo ako, maestro. Biglang tumayo si Daga at tumalungko kay Apong Lizardo. Yun lang ba? Sige, walang problema. Basta susunod ka lang sa mga ipinag-uutos ko. Wika ni Apong Lizardo. Makakaasa po kayo. Susundin ko lahat ng utos niyo, maestro. Dahil mula ngayon, kayo na po ang pagsisilbihan ko. Tsaka, ano nga po pala ang totoo niyong pangalan? Napangiti ang matandang lalaki sa tanong ni Daga. Lizardo. Lizardo ang pangalan ko. Tugon ng dayuhan. Taos puso po ako magsisilbi sa inyo, Maestro Lizardo. Kayo lang po ang susundin ko. Isinusumpa ko. Ani Daga. Sige, salamat. Pero siya nga pala, may gusto lang akong malaman. Isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa inyo. Ano ang totoong nangyari sa Barrio Mariposa ng San Antonio? Tanong ni Lizardo. Po? Barrio Mariposa? Nanlaki ang mga mata ni Daga. Ikwento mo sa akin lahat ng nangyaring bakbakan doon at sabihin mo rin kung sinong nakapatay sa dalawang sibilyan. Maotoridad na utos ni Lizardo. Kinabahan tuloy si Daga at hindi nakasagot agad. Bakit hindi ka makapagsalita? Ikaw ba ang nakapatay sa kanila? Tanong ni Lizardo. Naku, hindi po, maestro. Ipinagbabawal sa samahan namin ang pumatay ng sibilyan. Ang mga sundalo talaga nakapatay sa kanila dahil pinapaulanan nila kami ng bala habang hinahabol nila kami. Kaya mukhang sila talaga ang pumaslang sa dalawang iyon. Tugon ni Daga
Nakakabog-kabog ang dibdib sa sobrang kaba. Naisip niya na baka malapit ang relasyon ng matanda sa mga biktima. Kaya gano'n na lang itong mag-usisa. Biglang tumalim ang mga mata ni Lizardo. Kutob ni Daga ay marahil malapit na kamag-anak ang mga namatay o di kaya kapamilya talaga nito. Dahil dito, kailangan niya mag-ingat sa mga susunod niyang sasabihin. Dahil kung hindi, baka ito na ang maging huling araw niya sa mundo. Mas lalo itong kinabahan nang biglang manginig ang mga kamao ni Lizardo. Kita ang galit sa mukha nito. "Maestro, kaano-ano niyo po ang mga iyon?" Lakas loob na tanong ni Daga. Hindi agad sumagot si Lizardo. "Naku, lagot." Ramdam ni Daga ang matinding galit at puot ng matanda mula sa aura nito. Mukhang magsisimula na itong magwala sa sobrang galit. Hindi ko sila kaano-ano." Biglang sabi ni Lizardo. Nagulat si Daga at nakahinga ng maluwag. "Kung ganun po, ano pong dahilan kung bakit niyo po ako pinatawag rito?" Pag-iiba ng usapan ni Daga. "Gusto kong malaman ang mga binabalak ni Jaguar. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa kanya. Mapamaliit man na detalye. Kailangan kong malaman kung paano siya kumilos at mag-isip. Naiintindihan mo ba?" Tugon ni Apang Lizardo. "Opo, walang problema, maestro. Sa katunayan nga po niyan, naghahanda ang samahan namin para sa pagpapalit ng bihag." Sambit naman ni Daga. Kumunot ang noo ng matanda. "Magpapalit ng bihag? Bakit?" Pagtataka ni Lizardo. "Balak po kasing palayain ni Jaguar ang batang yun, kapalit ni Colonel Espinas." Maiksing sagot ni Daga. Naalala ni Lizardo ang opisyal na kumausap sa kanya noong masawi ang kanyang pamilya. Mukhang ito ang tinutukoy ni Daga na sundalong opisyal. Hindi niya akalaing maghihiganti pa rin dito si Commander Jaguar para makamit ang hustisya ng pamilya. Mukhang balak talaga niya maghiganti. Naiintindihan ko na kung ganun. Kailan naman ito mangyayari? Tanong ulit ni Lizardo. "Bukas po." Tugon agad ni Daga. "Sige, may mahalaga pala tayong gagawin bukas. Matutuloy ang pagpapalit na yan. Iparating mo ito sa lahat ng mga tauhan natin na makapaghanda na sila. Mukhang magiging masaya ito." Napangiti ng nakakaloko si Lizardo. "Mukhang ganun na nga po, maestro." Nagpaalam na si Daga para puntahan ang mga kasamahan niya. Naiwang mag-isa si Lizardo sa silid nito habang nakangisi. Isang matinding panganib ang nagbabadya sa kasundaluhang paparating. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 16. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.